unang balita sa umagang ito. Sunog sa barangay Pinagsama sa Taguig, 4 ang patay. Sa Quezon City naman, bahay sinadya umanong sunugin ng anak ng may-ari dahil di raw nabigyan ng pangsigarilyo. Papaserong jeep biglang nag-apoy ang makina sa Pasig. Salpukan ng closed van at pampaserong jeep sa Skyway, huli sa CCTV. Mga kubo sa gitna ng palaisdaan sa isang resort, patok na pasyalan sa Hermosa, Bataan. At Lady Gaga, mainit na sinalubong sa pagbisita niya sa Hong Kong. Huwag pa huli, itutok na sa unang balita. Magkapatid na bata at kanilang pinsan patay matapos matupok ang kanilang bahay sa Taguig. Nasawi rin ang kanilang kapitbahay na sinubukan silang sagipin. Narito ang report ni Haji Rieta. Ang larawang ito na lang ang tanging alaala na Jeffrey Dena, isang sundalo sa kanyang dalawang anak na sina LG Hortaleno, 4 na taong gulang, at bunsong si Jared na 2 taong gulang. Hindi kasi nakaligtas ang dalawa na masunog ang kanilang bahay sa barangay Pinagsama sa lungsod ng Taguig, pasado alas 5 ng hapon itong linggo. Sa cellphone video na ito, kitang-kita kung paano nilamon na apoy ang 4 na bahay. Bagamat umabot sa first alarm ang sunog, ayon sa Taguig Fire Department, 4 na buhay naman ang kinuha nito. Hindi ko matanggap talaga eh. Parang hindi ko kayang tanggapin yun nangyari sa anak ko. Patay din ang pamangkin niyang si Michael Hortaleno na nasa loob ng bahay nang maganap ang sunog. Nang mapasok namin ng loob ng bahay, tumambad sa amin ang halos uling ng mga kagamitan sa loob. Ang kwarto kung saan natutulog ang 2 bata, hindi na rin mapapakinabangan pa. Ang asawa naman ni Aling Remedios sa si Marcos Benito na tumulong lang sa gipin ang 2 bata na matay din sa sunog. Siyempre, sa akin masakit yun eh. Tumulong lang siya. Ayon sa initial investigation ng Taguig Fire Department, sumingaw na LPG ang pinagmulan ng apoy. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Samantala, huwag niyo pong gagayahin ang susunod naming ibabalita. Sinadya umanong sunugin ng isang lalaki ang kanilang bahay sa Barangay Commonwealth, Quezon City matapos hindi umano bigyan ng ama ng panigarilyo. Narito ang report ni Oscar Oida. Kunti umano naging maaga pa mga bumbero marahil isa na namang malawakang sunog na naganap sa bahaging ito ng Katuparan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Pasado alas 11 ng gabi nang mapasugod sa lugar ang mga truck ng bumbero, makalang maitimbre sa kanila na isang bahay doon ang nooy nasusunog. Nang mapula ang apoy, napag-alaman ng mga bumbero di pala aksidente, kundi sinadya ang nangyaring sunog. Ang may kagagawan umano, mismo ang 26 anyos na anak ng may-ari ng bahay na si Marvin de la Cruz. Ginising lang ako nung kumari ko. Sabi niya, mag-ingat kayo kasi yung pamangkin mo magsusunog. Ay paglabas ko, ang laki na nga ng apoy, lagpas na doon sa bubong ng kapitbahay namin. Ang dahilan ayon mismo sa suspect, di daw kasi siya binigyan ng ama ng pangsigarilyo. Bibili ko lang po sana pangyosin gano'n. Di po, sa loob po, wala kasi kwentang magulang ko. Dagdag pa niya, lagi raw siyang pinagkakaitan ng ama. Pero ayon sa kanyang ama, Nangihiwa sa akin na hindi po pwede kong ibigay na naman sa kanila dahil umiinom lang. Igagastusin nila sa tagay eh. buti na lang umano at di kumalat sa kapitbahay ang apoy. Kung nagkataon, mas malaking pinsala ang nangyari. Inihahanda ng reklamong arson laban sa suspect. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Sa lungsod ng Pasig, nagliyab ang makina ng isang pampaserong jeep. Mabuti na lamang at wala nasaktan sa mga sakay nito. Narito ang report ni Victoria Tulag. Sunog na sunog ang loob ng pampaserong jeep na ito nang bigla umanong mag-apoy ang makina ng sasakyan. Bandang alas 8:30 kagabi sa Ortigas, Pasig City. Dahil tumagas din ang krudo mula sa makina, kumalat daw ang apoy hanggang sa mabalot nito ang buong jeep. Paghinto ko po, parang minamina po akong sunog ng wire. Parang minamina po akong sunog ng wire.
So mamaya po, nung arangkada na po ako, nakita ko na po yun, meron na nga po umaapoy sa ilalim. Sa ilalim po nang galing yung apoy gumagapang. 20 tao raw ang sakay ng jeep ng mga oras na iyon pero agad din silang nakababa nang sumiklab ang apoy. Sinubukan naman daw ni Fernando na patayin ang sunog gamit ang baon niyang 1 galon na tubig pero hindi ito umubra. Alas 9 ng gabi nang dumating ang rescue team. Bagamat napula ang apoy sa loob ng 15 minuto, bakal na lamang ang natira sa mga upuan sa tindi ng pagkasunog. Pero bago ka pumasada, kuya, chinek mo kung okay yung condition. Oo, okay naman. Simula umaga pa ako naman bumabiyahe. Mga wiring po yan, yung mga nagdikitan po siguro mga wire sa ilalim. May wire sa ilalim, yung mga baterya, tsaka sa starter. Pero ayon sa mga otoridad, posible nag-overheat ang makina lalo na't napakainit ng panahon. Siguro sa overheat. Yung sa radiator niya siguro, nawala na siguro ng tubig. Pagka mga ganitong panahon, dapat may pahinga rin yung sasakyan natin, di natin dapat abusuhin. Parang tao rin yan, napapagod. Dinala sa tanggapan ng MMDA ang naturang jeep. Ito ang unang balita mula sa Pasig City. Victoria Tulad, reporting. Paalala sa mga nagmamaneho, maging maingat at alisto sa daan. Huli sa CCTV ang pagbangga ng pampaserong jeep sa nakatigil ng closed van sa Skyway. May live report si Love Anyover. Love! Maraming salamat, Igan. Huli nga sa CCTV ang isang aksidente na nangyari sa may Alabang Viaduct. No? Ito po ang involved dito ay isang closed van at isang jeep. Nako, nitong 23 ng Abril, bandang mag-aalas 2 ng hapon, may kita po sa bandang kaliwa ang closed van na huminto sa gilid malapit sa Entry Plaza. Mapapansin naman po na napakabilis ang takbo ng kasunod na pampasaherong jeep kaya bumangga ito sa nakatigil na closed van. Muntik pang madamay yung kasunod na truck, mabuti na lamang at bigla itong nakakabig at nakaiwas. Dahil po sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng pampasaherong jeep at sugatan po ang 7 pasahero nito. Sa ngayon, under investigation pa ang nasabi pong aksidente. Kasama po sa pinag-aaralan kung saasampahan ng kaso ang driver po ng jeepney. Mula naman po dito sa ating CCTV News, Putungo naman po tayo sa ating mga kalsada sa mga oras ito mga kapuso sa daloy ng trapiko. Makikita ho natin ngayon ang itong rotonda po ng monumento na tuloy-tuloy pa naman yung mga nakikita nating sasakyan ay yung mga nanggagaling po ng EDSA. Wala pa naman hong masyadong problema. Yung mga patungo po ng MacArthur Highway, wala rin hong po problemahin. At yung mga patungo naman po ng Pasay na dadaan sa J. Rizal Extension, wala rin pong problemahin sa mga oras sa ito. Siyempre pa, may coding ho tayo ngayong araw. Mga plaka nagtatapos sa numbers 1 and 2. At, naku Igan, ito paalala lang po sa ating mga jeepney driver, no? Tuwing gabi po kasi napapansin ko na yung pong mga front lights nila ay hindi po nila pinaiilaw pagdating po sa gabi. Eh, delikado po yan para sa iba pang mga motorista dahil pag hindi po sila napansin, sigurado pong aksidente din po ang kalalabasan ng inyong ginagawa. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love Anyover. 12 naman ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Bataan. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang jeep habang pababa ito sa Tipo-Tipo Road. Umulusok at bumangga ito sa paparating na van at sa isa pang SUV bago tumagilid. Sa lakas ng impact, natanggal ang 2 gulong sa harapan ng jeep habang nawasak naman ang harapang bahagi ng 2 sasakyan. Ayon sa isa sa mga biktima, papunta sana sila sa isang beach resort nang maganap ang aksidente. Ginagamot na ngayon ang mga sugatan sa isang ospital sa Olongapo City. Samantala, 2 truck naman ang nagbanggaan sa North Luzon Expressway sa bahagi ng San Simon, Pampanga kagabi.